first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinwestiyon ng Makabayan Bloc sa Kamara ang naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ginamit lang ang pangalan ng Pangulo kaugnay sa 100 bilyong pisong isiningit sa 2025 national budget. Binweltahan din nila ang ombudsman na tila umaayon umano sa pahayag ni Lacson. Panawagan nila walang i-exempt sa investigasyon lalo't mabigat ang mga alegasyong ibinabato laban sa presidente. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kamakailan na totoong may 100 billion peso insertion matapos anyang busisiin ang 2025 national budget. Anya ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Kine-question yan ngayon ng Makabayan Bloc sa Kamara. Chair pa naman siya ng Blue Ribbon Committee pero prematurely ay meron na siyang conclusion na hindi Pangulo ang nag-utos at ginamit lang ng mga opisyal, walang batayan pa para sabihin yon. Kailangang direktang sagutin, harapin at sagutin ng Pangulo. Panawagan ng Makabayan Bloc sa Ombudsman, ICI, Senate Blue Ribbon Committee at Kamara, ipatawag sa investigasyon, hindi lang ang Pangulo, kundi pati na rin sina dating ako Bicol Representative Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Bakit walang urgency na ipatawag at formal na itala bilang sworn testimony yung binahagi ni Senator Lacson. Kung hindi po mangyayari ito at kung tatahimik ang Pangulo at ang Malacanang, masasabi natin may nangyayari ng cover-up. Dapat walang exempted sa investigation mula Malacanang, mula ho sa tuktok, ay dapat talagang maituloy na. Bumuelta rin ang Makabayan Bloc sa Ombudsman na tila umaayon umano kay Lacson. Bakit hindi kasali sa kanyang investigasyon ang Pangulo mismo? Ibig sabihin, inaabsuelto na ba ng Ombudsman mismo at ng Blue Ribbon Committee Chair ang Pangulo ngayon pa lang kahit wala pang ang proper investigation na naisasagawa sa mga nagsalitang personahe na to. Sagot naman ni Lacson, basehan niya sa pahayag niya ang 1.5 billion pesos na halaga ng mga proyektong vinito ng Pangulo. Mahirap din anyang paniwalaan ang sinabi ni Zaldico na siya ang nag-deliver ng 25 billion kickback dahil inamin ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na siya ang may hawak ng deliveries ng mga kickback. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Malacanang. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gumugulong na rin ang motu proprio investigation ng kanyang tanggapan sa mga sinabi ni Zaldico kahit wala pa silang hawak na sworn statement. Kasama rin anya sa mga posibleng investigahan ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 Oras. Ipinasubasta na ng Bureau of Customs ang 7 sa 13 luxury vehicle na kinumpiska mula sa mag-asawang Diskaya dahil kulang-kulang ang mga papeles at binayarang buwis. 8 kumpanya ang lumahok sa bidding na ayon sa Customs ay sumailalim sa proseso para masigurong hindi sila dami. Nakatutok si Joseph Moro. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. It is declared the sale lot number 062-2025 sold. Isa yan sa 7 luxury vehicles na isinubasta sa public auction ng Bureau of Customs. Nakuha yan ng kumpanyang Les Central Jewelry sa bid price na 7.1 million pesos. Binayaran niya ng winning bidder ng cash na nakalagay sa mga backpack. Ang mga bundle-bundle ng pera idinaan pa sa money counter.
for the sale at number 062-2025. The winning bidder is Lesentrel and paid the full amount of 7,100,000 pesos. Ano niyo yung sasakyan? Ay, hindi. Lutusan lang po ako ni boss. Oo. Ako lang pinabili. Gagamitin po yata. Personal? Personal. Okay. Gusto niya talaga yung mga Lincoln? Hindi naman po. Gusto niya yung history. Oh. Kabilang ang naturang sasakyan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kulang-kulang ang mga papeles at ibinayad na tax. 7 sa mga sasakyang yan ang isinubasta. Pinakamura sa pinabid ay nasa 5 milyong piso. Sa 7 na luxury vehicles ng mga Diskaya na ipapa-auction ng Bureau of Customs, ang pinakamahal dito itong Rolls-Royce Cullinan na ang starting bid ay 45.3 million pesos. Magkano itong payong? Ilang milyon itong payong? Kasamang isinabasta ng sasakyan ang sumikat na payong na dahilan umano ni Sara kung bakit niya binili ang sasakyan. Lahat ng ibebenta ngayon, pera nating lahat to eh. Pera natin yan, yung pinambigid dyan. 3 ang matagumpay na naisubasta ng Bureau of Customs. 2 sa mga ito nakuha sa kabuang halagang lampas 30 million pesos ng iisang kumpanya, ang Simplex Industrial Corporation. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kumpanya pero tumanggi ito. Walang nagbid sa Rolls-Royce at 3 iba pang luxury vehicle. Kaya ayon sa BOC, maaaring ibaba nila ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. We used a 10% depreciation factor, no? But we can now consider perhaps maximizing to 16% as depreciation. We can also consider current market prices for the second auction. 8 kumpanya ang nagbid kanina na ayon sa BOC ay kanilang vinet o siniguro na malinis sa pamamagitan ng paghingi ng income tax return mula sa Bureau of Internal Revenue. Establishing the purchasing power of the bidder to make sure na hindi sila dummy, no? Na kumuha lang ng isang taong kakilala at sasabihan na bibigyan siya ng pera at mag-participate sa auction. 38 million pesos o wala pa sa kalahati ng target na 103 million pesos ang nakolekta sa auction na iririmit ng BOC sa National Treasury. Hindi yan maiiwan sa BOC. So pag yan sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. These 7 luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Bilang bahagi ng proseso, iimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service ang madugong buy-bust operation ng kanilang mga kabaro na ikinasawi ng 3 suspect sa Quezon City. Sa gitna niyan, inilabas ang CCTV footage ng nangyaring engkwentro at tunghayan sa pagtutok ni June Veneracion. Sa CCTV na ito, makikita ang lalaking may dalang kahon na itinuturong drug suspect ng pulisya. Mula sa likuran, dadambahin siya ng isang pulis. Dito na magsisimula ang gulo sa pagitan ng grupo ng mga suspect at mga pulis mula sa PDEG o Drug Enforcement Group ng PNP. Mabilis na tumakas ang isang suspect. Harapan namang nakipagbarila ng isa pa na nakakulay green na t-shirt. Pagkatapos ng ilang segundong putukan, patay ang 3 drug suspect. Sugatan naman ang isang pulis at isang civilian informant na sakay ng maroon na kotse. Ito ang madugong drug buy-bust operation ng PDEG sa Quezon City noong Martes ng hapon. Probably, ang intention po nila is to set up itong mga would-be victims na hindi naman nila alam na pulis. Maitatakbo nila yung staff at makukuha pa yung pera. 10 bricks at 3 baril ang nakuha sa mga suspect. Pero sa video na nakuha ng GMA Integrated News sa crime scene, itsurang pansit ang nakita nang buksan ang laman ng kahon na dala ng isa sa mga napatay na suspect. Hindi ito itinanggi ng PDEG pero kailangan pa daw hintayin ang resulta ng examination. Officially, nasa report po namin yun. Nasa report na it would appear na 10 bricks consisting of containing what looks like noodles with powdery substances. So, we're waiting for the official report or result of the lab exam.
Bilang bahagi ng Standard Operating Procedure ay magsasagawa ng investigasyon ang Internal Affairs Service sa nangyaring operasyon. Bukas naman daw dito ang mga tauhan ng PIDEG. Patuloy namang tinutugis ang isang suspect na nakatakas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Tila nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang balasahan sa gabinete. Lumutang naman ang tanong kung posibleng mapabilang riyan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos pabirong banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa isang talumpati. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Bagong Bayani Awards kaninang umaga kung saan kinilala mga OFW, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati. First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities. Pero nabuo ang mga tanong sa mga susunod niyang sinabi. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Ibig sabihin ba nito ituloy ang balasahan at magiging bahagi na ng gabinete ang unang ginang? Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo, face value. Kasama sa mga pagbabago sa gabinete ang anunsyo ng palasyo ng Lunes sa pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa delikadesa matapos mayugnay ang kanyang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi nagustuhan ni Bersamin ang anunsyo dahil hindi naman daw siya nag-resign. Nang hinga ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro, hindi binawi ng palasyong pahayag. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that you resigned out of the delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunsyo rin nung Lunes ang pagbibitiw ni dating Budget Secretary Amenah Pangandaman matapos siyang iugnay sa mga alegasyon kaugnay ng budget insertions. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangandaman na nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Naniniwala daw siyang ito ang pinakamarangal na daan para makausad ang bansa ng may linaw at pagkakaisa. Hiniling namin na siya'y makapanayam para linawin ang mga dahilan sa kanyang pagbibitiw, pero hindi siya nagpaunlak. Pero kapwa ay tinatanggi ni Bersamin at Pangandaman ng mga paratang. Ayon sa palasyo, kahit may nabanggit ng mga miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Gayunpaman, lahat ng opisyal maaaring sibakin anumang oras, depende sa Pangulo. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin naman sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Para umano sa transparency, kaya mayroong appraiser na sumisilip sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po yan sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ina-assess ng Cuervo Appraisers, isang professional asset valuation company, ang SALN ng Pangulo para makita ng publiko ang updated market value ng kanyang mga ari-arian. Base sa nakuhang mga dokumento ng GMA Integrated News, sa huli niyang deklarasyon nitong 2024, ang kanyang net worth ay nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isinumiting SALN, makikita ang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos. Base yan sa appraisal report ng Cuervo Appraisers Incorporated. Kaya kung susumahin, mula sa mahigit 79 million noong 2005, mahigit 1,600% ang naging pagtaas ng net worth ng Pangulo sa loob ng halos 20 taon.
para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Sa isang garahe sa Baguio, huli sa aktong pinipinturahan ang isang umano'y nakaw na sasakyan. Nag-iba man ng kulay, nabawi pa rin ang tunay na may-ari ang sasakyan tugma sa hawak niyang engine at chassis number. Ang pagdakip sa may-ari ng bahay, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng PNP Highway Patrol Group ang residential property na ito sa Sitio Arupong, Luwakan Proper sa Baguio. Ang kanilang pakay, ang garahe ng bahay kung saan inabutan nilang pinipinturahan ang utility vehicle na ito. Ayon sa HPG, nakatanggap sila ng tip na dito dinala ang sasakyang ninakaw umano nitong nakaraang buwan habang nakaparada sa harapan ng bahay ng may-ari. Binasag po yung windshield ng kanya pong sasakyan. Binaklas nga po yung ignition cap at gumawa ng mga other way, nagtap ng mga lines para at least mapagana. Ito pong kanya pong sasakyan. Kasama ng HPG sa operasyon ang babaeng complainant. Nakaparada sa gilid ngayon ng kalsada, ng highway. Tapos ano ang ginawa nila? Baka sinira yung lock ng bintana. Ang sasakyan na dating kulay light brown, ngayon kulay puti na. Hindi pa raw nababago ang engine at chassis number pero ang ilang pang patunay na ito nga ang nakaw na sasakyan. Itinuro mismo ng biktima sa mga pulis. Nakita natin na dinedeface na or binabago na po ito pong kaanyuan ng sasakyan po ng ating pong biktima. At during our macro etching, napatunayan at nalaman din natin na yun mismo yung sasakyan na hinahanap po or nawawala. Dinakip ang may-ari ng bahay na itinangging nakaw ang sasakyang inabutan ng mga pulis na pinipinturahan sa kanyang garahe. Ang nabanggit po ng ating pong suspect, una ay nakuha niya lang din daw po ito sa ibang tao pero hindi po naniniwala ang inyong mga PNP HPG para po dyan. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig ang suspect. Maraming anggulo tinitignan po ng inyong PNP HPG. Una dahil kaya binabago yung kaanyuan ito pong sasakyan na maaaring gamitin pa sa anong pang krimen. Ginagamit din namin mostly sa emergency kasi yung ibang kapitbahay namin nakikisakay, gano'n. Pang sundo sa mga bata sa paaralan. Nagpapasalamat po ako sa grupo ng HPG sa sobrang effort nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. May binubuo ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Posible anyang maihain yan sa loob ng 6 na buwan. Pagtitiyak pa ng Ombudsman, susundan ang mga ebidensya kahit umabot pa ito sa Pangulo. Nakatutok si Salima Refran. Sa harap ng mga estudyante, guro at bisita ng UP College of Law BGC, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinawagan siya ng kanyang brad na si dating House Speaker Martin Romualdez nang maupo siya bilang ombudsman sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Martin is a fraternity brother. Yes. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. We worked together in Congress. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Monsud sa isang forum tungkol sa flood control controversy. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. I don't really remember the specifics. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. At so far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. We're building up something. Hindi na raw nakausap muli ni Remulla si Romualdez na dinawit ni dating Congressman Zaldico sa mga insertion at kickback mula sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na huwag nang bumalik ng bansa.
Sinabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within the year, I mean not this year, but at least in the next 6 months or 9 months? Oh, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos raw magpasok ng 100 billion peso insertion sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayong magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Binunyag din ni Remulla na may investigasyon na sila kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Yung kanyang construction company at mga projects. Siyempre, yun naman yun eh, di ba? It's not just about flood control, it's about other illegal interests, unlawful interests. 10 contractors o mga dati o kasalukuyang kongresistang may koneksyon sa mga kontratista ang kanilang isinailalim sa motu proprio investigation. People didn't believe that there will be any accountability whatsoever and they were violating the law. Harap-harapan. Kasi nga walang nanguhuli eh. Bawal yan eh. It's a prohibited activity. It's a conflict of interest thing that is found in so many laws on corruption. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Kaugnay sa sinabi ni Ombudsman Remulla na investigasyon, kaugnay kay dating Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr., sinabi ni Gonzales na bagaman bukas siya rito, wala siyang alam tungkol sa anumang formal na investigasyon ng Ombudsman laban sa kanya. Ang naalala raw niya ay may ibinasurang kaso noong 2023 kaugnay sa mga parehong proyekto. Dahil daw ito sa kawalan ng merito, mukhaan niyang nirecycle na raw ito na issue. Matapos nga mahigit 1 taon, nahatulan ng guilty ng korte si dating Banban Mayor Alice Guo at 7 iba pa dahil sa kasong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanila. Ano yung susi ng sakyan? Patay. Daang-daang Pilipino at mga dayuhan ang na-rescue nang pasukin ang compound nito sa Bamban, Tarlac noong March 2024 nang pasukin sa pangunguna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Sabi ng PAOK, illegal na na-recruit ang mga na-rescue. Sa pilitang pinagtrabaho sa online scamming, pinigilang lumabas ng compound at kapag di makakota, pinaparusahan. Sa dokumentong nakuha ng PAOK, ang naturang pogo nasa compound na pag-aari ng Baofu na pag-aari ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa mga pagdinig, ilang beses na kwestiyon ang pagkatao ni Guo. Lumabas na wala siyang hospital record of birth at nirehistro lang ang kanyang certificate of live birth noong 17 taong gulang na siya. Sa farm nga po ako lumaki po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi po ako spy. Kalaunay, naglabas si Senator Win Gatchalian ng dokumento na si Alice Guo ay si Guo Huaping na napatunayan ng pagsusuri ng NBI na totoo. Sabi ng PAOK, si Guo ang nag-apply para ma-convert ang Baofu compound na isang agricultural land para maging commercial land. Siya rin ang nag-apply para sa building permit ng mga gusaling pinatayo sa loob. Qualified trafficking of persons ang ikinaso kina Guo at mga kasabwat niya. Matapos ang mahigit 1 taon, hinatulang guilty sa naturang kaso si Guo na may tunay na pangalang Guo Huaping. Guilty beyond reasonable doubt. Napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. First time tayong nag-file ng organizing human trafficking. First time din na nag-convict ang court ng organizing. Ang parusa kina Guo, life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Kailangan din magbayad ng 2 million pesos fine ang mga nahatulan. Kailangan din nila magbigay ng 600,000 pesos para sa moral at exemplary damages. Kasama ni Guo na nahatulan ng guilty ang may 7 na katao, 8 ang naakwit. At may 5 akusadong pinaghahanap pa kasama sina Dennis Cunanan, dati nang nasangkot sa PDAF anomaly.
Hindi dumalo physically si Alice Guo sa pagdinig. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi na rin daw hiniling ng prosecution sa korte ang physical presence ni Guo. That's the call of the court. Imagine yung number of accused who will be brought to court, yung hirap niyan sa security. And remember, may mga previous security threat, di ba, sa court. Forfeited din ang buong compound at mapupunta sa gobyerno. Nasa 79,000 square meters ang buong compound at may 26 na building sa loob nito. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a symbolic victory for the government. Dumulo sa promulgation si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na siyang nanguna sa operasyon ng Pogo sa Tarlac. Medyo kinakabahan ako kanina. Of course, we expect yung worst, but this is a big surprise para sa amin lahat. Dito nagsama-sama yung hirap namin. Sa desisyon ng korte, sinabi nito na napatunayan ng mga ebidensyang kumpleto ang tatlong elemento ng qualified trafficking sa kaso: ang pag-organisa, financial support at pag-utos sa ibang tao, ang pananakot, paggamit ng lakas, pagpilit at ang forced labor. Sa kanyang depensa sa korte, sinabi ni Guo na taong 2021 ay wala na siya sa Baofu. Pero sinabi ng korte na si Guo at iba pang akusado ay napatunayang mga beneficial owner ng Baofu. Sa utos ng korte, dapat ilipat na dito sa Correctional Institution for Women si Guo. Dito yan sa Mandaluyong. Ang iba namang nahatulan ng guilty, idediretso na sa New Bilibid Prison. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.